Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid kung hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Bago ba kayo pumunta dito, tumingin kayo sa salamin. Pakitingnan nga yung katabi ninyo, pantay ba yung kilay? Pantay ba yung, ano ba ang tawag yung foundation? Ano ba? Yung damit, tingnan nyo nga yung damit, yung pananamit ng katabi ninyo, ano ba? Nasa uso ba? Na pag-iiwanan? Overdress? Paano ba? Makaluma o ganyan, no? Kasi napakaraming mata na nakatingin sa atin sa panahong ito. Bukod sa mga CCTV, mismo mga kasama natin nagiging mata. Pero yung mata, wala nang ibang nakikita kundi puna o kung anong kapintasan ang pwede nilang makita at hindi na yung kung anong kabutihan mayroon tayo. Kaya nga maganda itong sinisimulan natin ngayong Lunes na ito, ang turo at aral ni Jesus na huwag tayong mapanghusga, huwag tayong judgmental. Lalo na ngayon, no, kailangan talaga natin nung tinatawag na critical thinking, yung hindi agad hinuhusgahan ang isang pangyayari base lamang sa picture o base lamang sa napanood na caption o ilang segundo lang. Kailangan nating mas lawakan ano ang nangyari bago yan at yung sumunod pagkatapos niyan. Hindi pwedeng on the spot, yan na agad. Na para ba, no? Kaya delikado, no? Delikado na ganitong uri ng pamumuhay ang paiirali natin ngayon. Mahirap yung maging judgmental. Although, minsan mapapansin natin kung sino ang judgmental, yan yung mas madaming itinatago na ayaw makita o kaya naman sadyang pinagtatakpan, kaya turo ng turo,
ng ibang tao na hindi niya na tinuturo ang kanyang sarili. Kaya nga, tinanong ko kanina, no? Tumingin ba kayo sa salamin bago lumabas? Kasi baka tayo mismo iniiwasan na nating tumingin sa salamin para lang hindi natin makita yung sariling kapintasan natin. Eh lahat naman tayo may sariling kapintasan. Kahit gaano ka pa ka-perfect tingnan sa panlabas, mayroon at mayroong kang kahinaan at mayroong kang ayaw malaman ng iba. Kaya iwasan natin yon. No, talaga namang hindi natin mapipigilan ang mata ng ibang tao. Hindi natin mapipigilan kung paano sila mag-isip tungkol sa iyo. Hindi rin natin mapipigilan kung ano ang sasabihin nila tungkol sa itsura mo, sa damit mo, sa pananalita mo. Pero tayo ay may kontrol sa ating pong mga sarili. May kontrol tayo sa kung ano ang titingnan natin. May kontrol tayo sa kung ano ang lalabas sa bibig natin. May kontrol tayo sa kung ano ang ating pong ipaparanas o ipaparamdam sa ating kapwa. Punot dulo o sa sumatotal, ang paalala sa atin, huwag tayong humatol. May pagkakataon na minsan totoo, no? Totoo yung nakita mo, totoo yung ginawa nila, pero wala pa rin sa atin ang kapangyarihan para hatulan ang isang tao. May kanya-kanya tayong dahilan. May dahilan kung bakit nila nagawa o nagagawa ang isang bagay. May dahilan kung bakit nila pinost ang isang article. May dahilan. Pero lahat ng ito, nasa Diyos ang paghatol. Kaya nawa, no, lagi nating sinasabing ipaubayan natin sa Diyos. Basta tayo, sikapin natin na huwag maging mapanghusga. Amen.